Sa pagpatuloy ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, sinabon ni Senate President Juan Ponce Enrile si Lead Defense Counsel, retired Justice Serapin Cuevas. Saksi si Mariz Umali. Sa pagpapatuloy ng cross-examination sa kanya ng prosekusyon, inusisa si dating Manila Mayor Lito Atienza kaugnay sa chequeng ipinambayad ng Manila City Government para sa binili nitong property sa Sampaloc, Maynila. Mula sa Basag Idote Enterprises o BGEI, kumpanyang pag-aari ng asawa ni Chief Justice Renato Corona na si Cristina. Tanong ng prosekusyon sa dating alkalde, bakit daw sa isang kopya ng cheque na hawak ng Commission on Audit ay may nakasaad na Cristina Corona in trust for BGEI. Gayong hindi raw lumalabas ang pangalan ni Mrs. Corona sa alinman sa 4 na opisyal na dokumento kaugnay sa Sampaloc property transaction. Pero paulit-ulit na sagot ni Atienza, hindi po ako ang nagpe-prepare ng cheque at yan po ay prosesong sinusunod ng City Treasury when they are supposed to be issuing the necessary payments. Ang pagtatanong na ito ng prosekusyon pinulaan ni Senadora Miriam Defensor Santiago. You are asking the wrong witness. Call someone from COA and ask them if this is certified true copy and then explain why 2 certified copies from the same office appear to be different from each other. You cannot get the answer from this witness. You are forcing him to make a conclusion of fact when he has already testified for the record that has nothing to do with the preparation of these documents. You are harassing the witness. That is what you are doing. I'm sorry, Your Honor. You should be sorry. That is not my intention. Whether it was the intention or not, that was the result. Sandali naman tumestigo si Attorney V.C. Cadangin, pinuno ng BIR Law Division, para sabihing exempted sa pagbabayad ng capital gains tax ang BGEI para sa binenta nitong lote sa Manila City Government. Kaugnay pa rin ang usapin ng Sampaloc property na binili mula sa BGEI, ipinresenta ng depensa ang records officer ng Manila City Government, gayon din ang Manila Market Administrator. Pero hindi na sila pinasalang ng presiding officer sa witness stand. If there is a defect in the sale, it's impertinent, immaterial, irrelevant in this proceeding. What I'm trying to avoid is we're cluttering this proceeding with so many collateral, irrelevant, immaterial issues. We're wasting time. Pinahintulutan naman ng korteng iharap ng depensa si Noel Quintanar, kinatawan ng Fort Bonifacio Development Corporation para tumestigo kung bakit na-delay ang pag-deliver sa mga Corona ng binili nilang condo unit sa Bonifacio Ridge. 2005 pa raw nabayaran ni Mrs. Corona ang unit sa halagang 9.1 million pesos, pero di ito na-turn over agad dahil inireklamo ni Mrs. Corona ang ilang depekto raw sa unit. 2010 lang idineklara ng punong maestrado ang ari-ariang ito sa kanyang SALN, kung kailan ganap na na-turn over ang condo unit matapos ang mga repair. Pero giit ng prosekusyon, dapat 2005 pa ito isinama sa SALN ni Corona. Hindi kinailan ng Senate Impeachment Court ang kanilang pagkadismaya sa depensa sa naging listahan ng kanilang mga testigong ipinresenta ngayong araw sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa halip daw na lalo pang humaba ang mga diskusyon at argumento sa mga bagay na wala naman umanong kinalaman sa kaso, muling lumutang ang suhestyon. Bakit hindi na lamang ang mismong punong maestrado na si Chief Justice Renato Corona ang paharapin sa impeachment court? Kung talagang walang tinatago si Chief Justice Corona, bakit hindi lang siya ang dalhin nyo rito para siya mismo ang sumagot sa lahat ng mga alegasyon? Kung sa gayon, matapos na kagad itong impeachment trial at makapag-render na ng desisyon kagad. Hindi yung katulad ng mga witnesses na pre-presenta nyo dito. Hindi naman kailangan. Pwede naman i-stipulate ng prosecution panel yan. You are just wasting the time of this court. He is the Chief Justice of the country, Your Honor. And out of respect, we should at least give him some consideration whatsoever, irrespective of the nature thereof. Now, you're castigating the defense for presenting witnesses that like this and like that. We have presented only 5 witnesses, Your Honor. And they are very, very important to our defense, Your Honor. We cannot be bulldozed into presenting this witness because you like him to testify. Pero di pinalagpas ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile ang paglilitan niyang ito ng depensa. To tell you the truth, we are quite disappointed that the witnesses that you brought here this afternoon are people who are testifying about the collection of fees. What has that got to do with impeachment? Don't tell us and lecture to us about due process. We are equally aware of our obligation to extend due process to anybody coming before this court. Is it your position that there is no prima facie case presented before this court? In our evaluation, yes. No, I'm asking you a question. Yes, Your Honor.
That's your position. In our evaluation as Then of that's your problem. We're willing to accommodate you. Present all the witnesses you want. we only intend That's why we already to give you the due process that you are asking us, and we will give you due process. Fair trial. I guarantee that you will have a fair trial. Sa isang panayam pagkatapos ng pagdinig, sinabi ni Lead Defense Counsel Serafin Cuevas na naramdaman daw niya ang panlalamig sa depensa ng presiding officer. We only judge by the events taking place later. Parang hindi na sympathetic sa defense ko. We'll be facing an uphill battle. A bigger problem. Being human, some are suspecting something went wrong during the break. Sinubukan naming hinga ng reaksyon si Enrile, ngunit hindi na siya nag-phone lock ng panayam. Sa kabila ng banggang ito, una ng pinahintulutan ng korte ang depensa na iharap din bilang testigo si Justice Secretary Laila De Lima, kahit pa nagpahayag ng pagtutol di lang ang kalihim, kundi pati ang prosekusyon. Naghain naman ng motion to inhibit ang depensa laban kay Senador Edgardo Angara dahil may conflict of interest na umano ang pagiging judge ni Angara sa impeachment trial. Hinirang nakasibilang deputy spokesperson ng prosekusyon ang anak ng senador na si Representative Sonny Angara Jr. Politikal na pabor din daw na maituturing ang pagkakakuha ng proyekto ng senador para sa lalawigan ng Aurora. Nanindigan naman ang senador na tungkulin niya ang pagiging huwes sa paglilitis kay Corona. Isang gimmick lang aniya ang paghahain ng mosyon ng depensa para protektahan ang kanilang kliyente at mapilit siyang bumoto pabor kay Corona. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.